Reaksyon niyo po dito sa plano ng 13 manufacturers na magtaas po ng presyo sa ilang mga basic products. Canned sardines, condensed, evaporated powdered milk, kape, instant noodles, tubig, bottled water, canned meat, at sabong panglaba, pangligo. Alam niyo po, masikip na po ang sinturon ng ating mga mamimili o consumer. Tama rin naman ang binanggit ni Jose Castelo na itong mga pangunahing mga binabanggit na nagbigay ng mungkahi ng pagtaas ng mga presyo ay karamihan ay galing sa ibang bansa at may mga fuel cost, no, transportation cost at iba pa. Kaya palagay ko dapat ang Department of Energy ay isa rin sa ating tutukan bukod sa DTI. Halimbawa po, yung 12% value-added tax sa petrolyo, kung ito ay masususpindi o matatanggal, malaking bagay yan sa bahagi ng petrolyo para hindi tumaas yung mga bilihin at yung transport cost. Dagdag na rin natin yung temporary suspension ng tax reform for acceleration and inclusion o train law, particular sa excise tax ng petrolyo. 9 pesos yan sa gasolina, 6 pesos yan sa diesel, 3 pesos yan sa kerosene. Napakalaki po niyan. Pagdating naman po sa Department of Trade and Industry, usually kasi ang ginagawa ng mga manufacturer, nagsasubmit sila ng mga listahan katulad nitong 43 items na sinabit ng mga manufacturers. Na kung saan ay ang DTI naman ay kanilang sinasabing suggested retail price. Ano po? So sa ilalim po ng tinatawag nating Republic Act number 7581 o yung Price Act, palagay ko po dapat natin itong maripaso yung Republic Act 7581 para hindi lang po siya lumalabas na suggested retail price. Para magkaroon tayo ng ngipin, ang DTI, dapat magkaroon po ng tinatawag na mandatory retail price mula po sa gobyerno para ito'y may ngipin o may tapang. Dahil yung suggested retail price, ito po ay, sa Tagalog, yan po ay mungkahi. Maaari at hindi nila maaring masunod dito. Itong suggested. Hindi katulad ng mandatory, ito po iniaatas ng ating pamahalaan para maproteksyonan ang ating mga mamimili. Yung mga ganyang bagay, Sir Aljo, no? Para hindi na pagsasabong yung mga consumers at mga manufacturers, at ganoon din ang DTI, ganyan din sa Department of Energy, para yung mga pangmatagalan na permanenteng solusyon, hindi nahirapan ng ating gobyerno. Halimbawa, di po ba humihingi rin ng mga extra suporta yung transport sector dahil nagtaas yung So, paano naman tayong mga commuters, tayong mga mamimili, napapasan din ng mga ibang mga bilihin. Mga ganyang bagay po, no? At siguro pang huli, Sir Aljo, yung tinatawag nating dapat ilabas ng DTI. Sino ba yung kanilang mga napadala ng mga show cause order na mga nag-violate dito sa tinatawag nating Republic Act 7581 o yung Price Act. Dapat yan i-publish para malaman ng publiko na ang DTI ay may mga kumpanya talaga paparusahan kapag umabuso sila sa pagpipresyo, lalo na yung mga pangunahing bilihin.